Isang nakatagong kulungan ang nadiskubre ng CHR o ng Commission on Human Rights sa loob pa mismo ng Manila Police District Station 1 sa Tondo sa Maynila. Dito tumambad sa CHR ang ilang taong ikinulong at hinihingan di umano ng pera kapalit ng kanilang kalayaan. Ayon sa mga preso, 1 linggo na raw silang ikinulong pero walang isinasampang kaso. Pero ayon sa hepe ng MPD Station 1, kaninang madaling araw lang daw nahuli sa operasyon ng mga suspect. Live mula sa Maynila, may report si Jamie Santos. Jamie. Jessica, sinalakay ng Commission on Human Rights ang MPD Station 1 nga dito sa Tondo, Maynila kaninang hapon. Isang tip daw kasi yung kanilang natanggap na ikinukulong ang mga na hinuhuli nito sa locked-up area nito at pinatutubos kapalit ng kanilang kalayaan. Pagdating ng CHR sa station ng pulis, dinatnan nito ang hepe ng istasyon na si Superintendent Robert Domingo. Agad sinabi ng CHR ang pakay nito na mga umano'y alegasyon ng pang-aabuso sa mga nahuhuli. Inikot ng CHR ang Station 1, maging ang opisina ni Domingo. Hinahanap ang isinusumbong na locked-up area. Ayon kay Domingo, simula nang pumalit siya sa dating hepe ng istasyon, hindi na niya pinapayagang isama sa kulungan ang mga may kaso na mga hindi pa napapamedical at hindi pa nai-inquest. Nilibot ng CHR ang istasyon maging ang unit nito sa likod, ang Drug Enforcement Unit. 3 huli ang dinatnan namin kasama ang CHR. Nang una, takot ang mga ito magsalita. Pilit pa ring hinanap ng CHR sa maliit na silid ang sinusumbong na locked-up area. Maya-maya, sumigaw ang CHR kung may tao pa ba sa paligid nang may biglang may sumigaw at sa likod ng malaking tukador ng galing ang tinig. Hinatak ito ng CHR at tumambad ang 11 individual. Mainit, masikip at wala raw kuryente sa tagong kulungan. Napaaka pa nga ang isang babae kay Attorney Gilbert Boyser at humihingi ng tulong. 1 linggo na raw silang ikinukulong doon pero wala raw silang mga kaso. Bigla na lang daw silang pinaguhuli ng mga pulis kahit wala silang mga kaso. Ang ilan sa aming nakausap nagsumbong pa ng pananakit at pangunguryente. Pilit daw silang pinapaamin sa mga kasalanang di nila ginagawa. Hinihingan pa raw sila ng pera kapalit ang kanilang kalayaan. Ang ilan daw sa kanila, 40,000 hanggang 200,000 pesos. Ikinagalit ng CHR ang kanilang nakita. Di raw makatao at makataro ng sitwasyon ng mga hinuli ng kanilang dinatnan. Pero paliwanag ni Domingo, hindi naman daw nila pwedeng isama sa kulungan ng mga ito dahil pa sa nasasalang sa inquest, hindi pa nasasalang sa inquest proceedings. Nagkaroon ng bahagyang pagtatalo dahil gusto sana ng CHR isama ang 14 na katao na hanggang ngayon wala pa raw mga naisasampang kaso. Pero di pumayag ang mga pulis ng Station 1, nahuli raw nila ang mga ito sa kanilang isinagawang operasyon kaninang madaling araw. Iisa lang din daw ang kanilang computer at iisa ang investigador kaya nagkaroon ng pagbagal. Jessica, makakasama natin ngayong gabi ang hepe ng Station 1 para masagot yung ilang alegasyon ng Commission on Human Rights at yung mga tip na ibinigay sa CHR ngayong gabi. Jessica? Yes, Jamie, tama-tama. Gusto kong tanungin si Colonel Domingo, no? Colonel Domingo, paano nagkaroon ng ganitong di umano kulungan na nakatago pa sa inyo pong police station? Ma'am Jessica, magandang gabi po. Magandang gabi po. Hindi naman po kasi nakatago yun. Ma'am, yung kulungan kasi na ma'am, with my own initiative. Kasi ma'am, yung aking detention cell, ang capacity lang po nun is 40. Ang nakakulong na po doon is 70. So, pag hinalo ko pa po sila doon, ma'am, magkaka-congested na talaga. Tsaka isa kasi dati ma'am, may nangyari po kasi dito dati, bago po ako dumating, na meron pong mga nakakulong dito, na mga yung sa regular jail ko po ma'am, regular jail itong pinag-uusapan natin. May mga nakakulong dito na mga hindi pa inquested na inspection ng CHR. And then, yung nangyari doon sa dating hepe, kinasuhan nila. Kaya yung pumalit po ako, binago ko po yung ganong sistema with my own initiative na hindi po ipapasok dito sa regular jail hanggat hindi pa po na ipaprocess at hindi pa po naiimbestigahan yung tao. Ngayon yung sinasabi po nilang tagong kulungan, hindi po tagong kulungan yun, ma'am. Yung po, ma'am, ay holding area kasi ma'am doon po yung investigation room ng Drug Enforcement Unit. Ngayon, kapag naiprocess na po sila, nai-booking na po sila, nai-fingerprint na po sila, yung sinasabing naipiano na sila, tapos pagkatapos po silang na-inquest, dadali na po sila rito sa regular jail ko.
Ito ho yung Kasi ma'am, hindi po pwedeng pagsamasamain yung hindi pa po inquested, tsaka yung sa requested, tsaka doon sa inquested na ma'am, hindi po sila pwedeng pagsamahin ma'am pa. Oh, naintindihan ko po yung puntong yon, Superintendent Domingo. Ito pong video na ipinapakita ho namin ngayon. Ito ho ba yung sinasabi nyo na ano bang tawag ho dito? Detention facility dahil hindi ito kulungan, ano ho? Dahil sabi nyo nga, hindi pa sila Yes ma'am, na-inquest. opo. Ma'am, ito ho kasi ba ma'am, yun? yung dati po kasing kulungan na yan, ma'am, yung dati pong area na yan, ma'am, tambakan lang po yan ng basura. With my own initiative, para po hindi masyadong congested, ma'am, nagpagawa po ako dyan, ma'am, ng holding area. Ma'am, kumpleto po yan, ma'am, sa facility. Kala po ng CHR. Ma'am, meron po yung exhaust fan, meron po yung urinals, meron po yung electric fan. Wala lang ilaw, ma'am, kasi napundi, pero ma'am, kumpleto po yan. Ma'am, yun po ang appreciation ng Commission on Human Rights. Hindi na lang po ako nag-comment. Oh, ito ho, may hinawi pa, may itinulak pa ho itong taga CHR na parang cabinet ho ba ito o tokador? Kasi that gives the impression na nakatago ho itong Ano po yan, ma'am? lugar na ito. Ma'am, ayan po yung, opo, ma'am, pantakip ko, ma'am, pantakip. Kasi ma'am, pag wala po kasi yung mga pulis na re-responde, ma'am, wala pong magbabantay. Ang pagkakamali lang dyan kasi ma'am, i-maximize ko lang po kasi yung pwesto. Kasi ma'am, ang liit lang po ng pwesto na yan Pero halo-halo po, may mama, may ale, may mga bata, may mga medyo matanda. Magkakasama ho sila dun sa lugar na yon. Parang ang impression ho, madilim, siksikan, o ano ba, kasi po, epekto ma'am, lang ho ba kanina ito lang ng pong camera namin? 20 Ito? Superintendent? Ma'am, kasi po, 27 pa lang po ng madaling araw na huli yan. Ma'am, wala pong minor dyan. Ma'am, lahat po yan of legal age. Okay. Kaya po, ma'am, magkahiwalay po sa loob yan. Yung mga babae po nasa labas, yung mga lalaki po, nandun po yan. Meron po yung divider. Aha. Hindi po namin wala po kami kinukulong na minor kasi ma'am, meron po tayong batas sa 9344. Opo. Hindi po kami nagkukulong ng minor, ma'am. I think Dinadala po namin gagawin sa DSWD. Mali ho siguro yung salita na nagamit ko. Ibig ko pong sabihin, merong mga may edad na, merong mga bata-bata pa, pero hindi ho minor. Ito, may mga parang binata. Tapos yung isang ale, medyo may edad na. Magkakahalo po sila, pero sabi nyo ho, may divider ho yan sa loob. Tama po, Superintendent? Opo, may divider po. Opo. Aha. Opo, may divider po sa loob. Kasi ma'am, kanina lang pong madaling araw na huli yan sa one-time, big-time operation. Kasi ang tanong nga ho dyan, pakiulit nyo nga ho, bakit kinailangan na magkaroon ng ganitong detention facility sa loob po mismo ng inyong station? Kasi yung sa iba, wala ho akong alam na ganitong Ma'am, kasi ma'am, holding pag area. inalo ko po rito sa regular jail ko, ma'am, talagang congested na, ma'am. Kaya nagkaroon lang po ako ng initiative ko na sayang yung space, bakit hindi ko i-maximize. So, lagyan ko yun para hindi sila magkumpulan dito. Magkaroon pa ng another space. Medyo lumawak ng konti kasi ma'am, wala na po kami mapaglagyan ng mga preso, ma'am, dahil nga po sa dami. Nung pagbukas daw po nung itinulak na aparador ho ba yun o tokador, parang tuwang-tuwa daw ho yung mga nakakulong, no? Yung isang ali daw napayakap pa dun sa taga CHR na parang ang dating ho Siyempre, ma'am, na-rescue sila. May CHR, ma'am, siyempre. Ano po sabi niyo, May sir? CHR, ma'am, tsaka may media, ma'am. Siyempre, ma'am, alam niyo naman po, ma'am, yan po ang mga modus operandi po ng mga tulak, ma'am, ng mga pusher. Ma'am, nagpapaawa po yan, ma'am. Pero kala mo, ma'am, mga anghel yan pagkaharap kayo. Pero pagka wala na kayo, ma'am, ang yayabang na po yan, tsaka po hindi pa rin talaga humihinto. Sabi niyo ho, kaninang umaga lang po nadakip itong mga to dun sa one-time, big-time niyo hong operation. Pero ang sabi raw ho nila, 1 week na daw po silang nakakulong. At ang aligasyon po, kung hindi sila magbibigay ng pera, hindi sila makakalayar yan. Ano pong sagot niyo dyan, Superintendent Domingo? Ma'am, their words against our words, ma'am. Aligasyon na lang po nila yan, ma'am. Ma'am, natuto na po ang Philippine National Police, ma'am, dyan sa mga tubos-tubos na yan, ma'am. Ang dami na pong napahamak dyan sa mga kotong-kotong na yan, ma'am. Baka naman, ma'am, hindi pa po pala kami natututo, ma'am. Ma'am, yan, puro lahat po yan, ma'am, aligasyon na lang. Ma'am, kung hiningan po namin yan, ma'am, wala na po silang aabutan dyan. Lahat po yan, ubos na.
Aha. So ang sinasabi Hindi, nyo... kasi ma'am, siyempre pinatutubos, di lahat yan, pinalaya ko na lahat. Aha. So ang mini-maintain nyo po na kaninang umaga nyo lang ho nadakip itong mga to at kaninang umaga lang din sila inilagay dyan sa detention facility na yan. Taliwas dun sa sinasabi ho nila na 1 linggo na ho sila dyan. Tama po, Superintendent? Oo ma'am, ganyan po ang mga style nila ma'am, Ma'am, matatalino na rin po kasi ngayon ma'am ang mga pusher at mga user. Ma'am, alam po nila ma'am paano nila manipulahin para makuha nila yung simpatya ng tao para lumabas kami sa Philippine National Police. Kami ang pangilalim. Ganun, yun ang gusto nila lagi ma'am, dinidiscredit kami ma'am. Syempre ma'am, we enjoy the presumption of regularity in the performance of duty. Ngayon, kung meron sila may papakitang anong ebidensya na talaga nahuli sila na hindi na ano sa reglementary period, di paglabanan namin sa korte. Hindi rito ma'am sa media ma'am, di ba? Oho, pero nabibigyan naman po namin kayo ng pagkakataon ngayon, ano ho, para kontrahin o yung kanilang sinasabi at magbigay din po ng inyong panig. Ano po? Oo ma'am, marami pong salamat sa inyo ma'am Jessica at binigyan niyo po ako ng pagkakataon sa mga ganito ma'am na alam ko naman na busy rin kayo ma'am sa maraming interview ma'am. Thank you po ma'am sa GMA7 sa mga interviewing ganito. Oho, bottom line, Superintendent Domingo, bakit ba ho kasi hindi na lang i-expedite yung pag-inquest sa kanila para hindi naman ho sila nakakulong dyan well, base ho sa video na nakikita namin, no? Although sinasabi nyo may exhaust fan yan, kumpleto sa facility, pero yung pagkakadescribe din po masikip, mainit. Bakit ho ba kasi hindi na lang mabilisan? Wala ho bang posibilidad na bilisan na lang yung inquest para hindi na ho sila kailangan pagdalhin sa ganyang klase ng detention facility? Superintendent. Ma'am, kasi po ma'am, kanina pa lang pong madaling araw na huli. Tapos ma'am, ang investigador ko po, dadalawa lang. Ang computer ko po, isa, nasira pa yung isa. Ma'am, 12 po yung pinoproseso. Hindi po naman namin ma'am pwedeng madaliin yung mga statement na mga arresting. Kasi ma'am, kapag sinarswela namin yung statement nila, pagdating sa korte, baka ma'am madismissan kami o ma-release sila ma'am. Kami naman ang masisi ng liderato ng PNP na baka binabangling namin yung kaso. Oho, naintindihan po namin yung puntong yon. Naka-blatter naman po ito, Superintendent. Ma'am, well documented po. Ngayon ma'am, ginagawa na po ma'am yung mga papeles. Nangako nga po ako ma'am sa CHR kanina na kung hindi ko po ito maipapa-inquest hanggang bukas ma'am, I will tender talaga ma'am my resignation ma'am. Okay. Baka meron pa ho kayong gustong sabihin, Superintendent Domingo, para ho sa inyong panig. Baka meron ho ko hindi natanong sa inyo pero may gusto pa ho kayong sabihin. Sige lang po. Ma'am Jessica, ang gusto ko lang po talagang sabihin ma'am, salamat po ma'am sa pagtitiwala ma'am at sa pagtatanong po ninyo tsaka sa GMA7 ma'am. Binigyan niyo po ako ng airtime na ganito ma'am na hindi po lumabas na ang Philippine National Police na naman ng kontrabida sa mga ganitong pangyayari. Okay. Maraming salamat po, Superintendent Robert Domingo, Station 1 ng Manila Police District na nakabase po sa Tondo sa Maynila. Jamie? Yes, Jessica, at yan ang latest mula dito sa MPD Station 1, Jessica. Maraming salamat. Jamie Santos.